Dangerous on the mic. Dangerous on the mic. At tandaan mo ako ang batas! Yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Torado. Kung batas, yo. Ito, isa pang langit lupa, no, na second round. Diddle tsaka Mison. Diddle crowd favorite, pare. Ito, spata natin. At bago lahat, congrats sa flip top para sa Right of Way 2. Anong kwento? No? Ano mga tama sa aking Batastradamus? Balitaan niyo ako, yo. Ito na. Flip top beer, matitikman din kita. Tamang oras lang kailangan ko. Tamang oras parang bagong relo. Lakas din ang nangyari, no? Isipin mo kagaya niyan. Sinyo, Real Jokes, Omar B sa High Minds. Tangina, sobrang sumabog yung mga brands nila, no? Astig. Tabang ng kape. Six 654 yun. 6545 na chords. First of all po, mabot. parang blessed talaga kasi yun nga, most MCs o lahat yata ng MCs sa Philippines gustong bumattle sa flip top, tapos nakabattle ako nung first round tapos may pangalawa pa. So parang di may explain na ecstasy. Siguro katulad din nung umpisa nung una, ayun, kaba pa rin, excitement, pero ano ngayon, mas komportable na ako ngayon kaysa dun sa unang salang ko. Nakikita ko siya, same din yung sa nangyari sa amin, Nicolas. May individual strengths kami, tapos sigurado ko parehas ka din kaming mataas yung mga battle rap IQ. So parang one-upping the others na lang siguro tong battle namin. Kita naman natin siya na bars, reference. Ako naman, nag-stick pa rin ako dun sa style ko na may comedy, kaya tatakbo to sa style clash. Mix po siya nung bumabars at nagko-comedy din. Which is, honestly, sa tingin ko, weakness ko kasi comedy yung medyo laps ko talaga sa style ko. Lumaro siya ng puro bars talaga na reference siya ng kung ano-ano. Yung English, yung accent niya, ang galing, gandang pakinggan, sarap sa tenga, pati yung delivery. I guess, nag-declare na kasi ako, sir, sa first round na gamit stilo ko, diretso na finals, di na ako magbabago. Hinintay ko muna sigurong ilabas yung huling laban niya kay Kulas bago ako nagsulat tungkol sa kanya, nag-drops. Sana di mo pinakinggan yung mga chatter online kasi sa totoo lang di kita in-underestimate. Sinulatan kita, binuhos ko lahat. Kasi alam ko champion ka din sa inyo. Tapos di ka magcha-champion kung di ka rin gutom. So bakbaka na lang mamaya. Tignan natin kung sino ang mas gutom. So may the best MC win. Yun, tol, good luck. Alam kong ikaw Ngayon, nakikita ko sila, no, na kumbaga nagsisimula pa lang sila ng karera nila sa flip top. Pero alam kong yung pinanggalingan nila, matindi yung pinagdaanan nila. So, syempre, sila, feeling nila sa sarili nila, alam nila yung kakayahan nila. Ngayon, ano kaya nasa isip na itong mga to? Parang, ngayon na nakapasok ko sila sa flip top,
nasa isip kaya nila na kaya nila talagang sabayan hanggang mga top tier? O pakiramdam ba nila na parang bago lang sila sa liga, so alam nila na wala pa sila sa level ng mga top tier? Hindi ko alam kasi syempre depende sa pagkatao na yan Ako, kung ako nasa lugar nila at nakapasok na ako sa flip top na bago pa lang, nasa isip ko sigurado kaya ko sabayan yung mga top tier Kumbaga ganun yung kahambugan, kayabangan ko dati, confidence ko nung panahon na talagang aktibo ko. Parang hindi, wala talagang kumbaga kaya ko lahat. Yun, ganun ko siya tinitingnan. So etong mga to, ewan ko kung gaano sila ka delusional. Pwede ba natin sabihing delusional? O gaano sila ka realistic? O gaano sila ka humble? Diba? Parang hindi ibig sabihin na delusional na pangit ka agad no? Parang ewan ko, parang naniniwala lang kasi ako na kahit papano lahat ng mga battle MCs medyo may pagka-delusional. Di ba? Kailangan yun, pare. Di ba? Parang siguro isa sa rason kanya rin feeling ko ayoko na lumaban kasi hindi na ako ganun mag-isip, hindi na ako mayabang na ganun. Kaya ko, pero hindi ko na trip. Di ba? Parang basta gets yun yun. Yun lang. Kumbaga sa utak nito mga to kaya, nasa utak kaya nila na parang tangina nyo, GL, tangina nyo, kung sino man, di ba? Tipsy D, babigyan ako pagkakataon, pupugutan ko kayo. Alam mo yun, parang ganun kaya yung mindset nila o medyo parang alam nila na hindi, boss yung mga yan, big boss yung mga yan, walayo pa ako. Yun. Kasi, kunwari ako, nung bago, wag na natin pasok yung flip top sa usapan dahil kami nagsimula na flip top pero nung brought to you by the holy water from upstairs. Kumbaga parang nung papasok ako sa hip-hop na eksena o papasok ako sa metal na eksena, medyo ganun yung pag-iisip ko. Ewan ko kung tama yun o mali, pero ewan ko. Ganun lang siguro yung pagiging competitive ko dati. Yun. So, wala lang. Wondering lang. Mga sabog thoughts. Naasahan pero iba rin yung paghahanda ko kaya good luck na lang mamaya. Kita-kits tayo. Yes. Flip top, right of Hi, way, Arik. day 2, dito pa rin, Match Point Sports Bar, Mandaluyong. Panlimang laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga lumaban kanina, lumaban kahapon, at shoutout sa lahat ng MCs na bubuo ng liga. Shoutout sa lahat mga kasama natin dito, tinitiis yung init at intensity para sa mga laban natin. Flip top Agigay, para sa parating nating laban. Let's go. Let's go. Iba pa rin pag live at shoutout sa mga represent ko lab ito. Flip Top official merchandise, Langit Lupa long sleeve at makakuha rin mga ibang MC sa Langit Lupa. Abangan nyo mga susunod na akbang natin. At syempre itong right of way, sana mapadalas talaga ngayong taon at sa mga susunod na taon pa. Yes. Shoutout sa Real Jokes Clothing, High Minds, Crown Manila, Black Manila, Hype Beat, Linya Linya, Ulap Unhinged, 7-4 at lahat ng mga tulong at suporta ng mga tropa. At sa kanan ko, Cagayan de Oro City represent para sa inyo. Pag-iay tayo lahat para ay Didel. Let me speak my piece, here comes the lyrical police. No one thinking this a typical release, but go please, fucking fleas, better flee with the dogs bringing heat. Yo, Pick up. beast, no bahong patis. Yo, Didel Tronos Oro, reppin CDOC, reppin Urban Deca Boys, shoutout Linya Linya, Black Manila, and of course, alagad ng sining ni Zen Luke. Let's, Dark Horse Clothing din pala. Let's fucking go! Shoutout sa Trono sa Oro, shoutout sa alagad ng sining merch nila Zen Luke. Shoutout sa movement dyan sa CDO, tuloy-tuloy lang. At sa kaliwa ko naman, Pambong, Bulacan, represent para sa inyo. Sorry, kakat kita, Arik. Gusto ko lang i-share yung pinag-uusapan natin kagabi na parang iba pa rin no? Astig lang talaga yung nagawa ni Arik at ng Flip Top na lahat yan. Lahat na nakikitang
Astig, congrats. Gusto ko lang mag-congrats kay Arik dito. Magyay tayo lahat para kay Miss Son! Bara-bara, shoutout BF Pro, RX Panda, Shin Mabar, kay Boss JJ ng Laglagan Rap Battle League. Mamaya na iba. Bara-bara Rap Battle League represent nga pala. Shoutouts din RX Panda. Nanalo ng coin toss si Doc Panda. Didel. Pinili niya mauna si Mison. Tig-2 minuto dapat at tournament battle ito para sa langit lupa. Pakinggan natin unang banat right of way day 2. Mison. Game! Uunahan ko na kayo. Hindi din ako kahusayan sa lengguwahe na Ingles. Para sabayang kasaganyan, hindi ako magpapa-stress. Hindi ako magpapa-stress. Ikaw na lang yung magpa-impress kasi kahit anong English mo, tingin ko pa din, you are a weak artist. Tangina panis, may accent yon. Hilig kasi mag-English sa battle. Kung inyong ire-recap, kada English mo katumbas nun, dobling hikab. Malasak maestro daw, istilot kalidad. Ulul ganyan yung tito ko bago i-rehab. Kada sampa, English at Tagalog, sa linya ay halo. Pabibo tong bano, akala mo talaga ang kanang kano. Di ka na-inform na ang tingin namin dito sa ganyan ay palo. Tanginan to mga bisakol na to, dito pa mag-aamats. Hoy, unang-una, hindi mo ko kamats. Ganon kayo mag-pronounce ng word? Solid ginawang sulid. Di ba pambihira? Kaya magtigil-tigil kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling di. Kaya magtigil-tigil kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling wika. Kaya anong didel-didel? Tanginan nyo mga palipit yung dila. Tapos sasabihin mo pa, mas maina mag-English kasi ang Tagalog hindi ka tangi-tangi. Sa sinabi mo na yon, may isang tanong na sa isip ko sumagi. Di hindi mo trip yung Tagalog. Dahil sa ganung wika, hindi ka makagalos. Kaya pala nag-stick na lang sa linya na puro English na halos kasi hindi siya makapagtagalog ng maayos. Ito'y Pilipino Rap Battle League. Di ba? Pero hindi ko sinabing bawal mag-English, mga pre. Yung I'm born to be fight nga ni Badang, pwede. Hoy! Hindi ako natitindihan o nakikipaglaro sa'yo. Kahit nung grain assault, di kita maintindihan. Nakikitanguna lang ako. Sasabihan mo ba akong bano? Kasi yung linya mo, hindi ko maisip. Pues yung estilo niyang aral, malalagay sa bingit. Kasi magkaiba yung English na natural sa English na pinilit. Hindi lahat yan, gets ka. May bobong nakahalo. May bobong nakahalo. Nakikireact lang kami sa'yo kasi galing kang malayo. Tas sa di malamang dahilan, naging pambato. Sa bagay, maloloko mo yung iba dyan, pero kaming hindi talaga marunong ay malabo. Repen CDO, kaya yung lugar mo ay iaangat mukha mo, pues bara-bara lang nasulat, babakat ko sa mukha mo. Kasi kung usapang panlasa, tinatangoan ka lang gago, ako namang kinakagat ng tao. Tas trono sa oro represent, laging binibida. Pero kung usapan naman laglag, liga nila yung bobong mauuna. Dahil ako'y nakatodo bawat combo nak ng puta. Liga nila yung may logo na trono sa orong makikita. Pero itong taga-oro, oo, walang tronong makukuha. O bakit? Inaasahan ka sa finals? Pakialam ko. Wag mo nga akong niyayabangan. Kung tingin nila sa'yo, bagong sak, edi masarap kang tapak-tapakan. Sa entrance ng semis, nag-astahang mga harang. Tipong kami, wala lang. Laging hinahayaan. Kaya kung ginulat kayo neto sa unang beses niyang pagsalang, panoorin mo naman akong mag-advance lalo't di nyo inaasahan. Sa gusto natin talagang factor din yun, no? Yung perception ng tao pagdating ng laban. Parang dahil hinuhusgahan mo siya, utak mo lang din talaga wala siyang hindi mo talaga maka-quantify. So yung estado ng MC bago magsimula yung battle, kasama yun sa factors, no? So
medyo yun yung pinunto ni Mason sa dulo eh. Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5 points kay Mason. Yung bago i-rehab, ganyan yung itsura ng parang pinsa ko bago i-rehab, parang gano'n nata. Tapos yung nakikitango na lang ako yung dahil sa mga English ni Didel. Tapos yung galing kang malayo, kanya nagre-react yung mga tao, parang sympathy reaction lang, no? No, pagiging hospitable lang ng mga nandyan. Tapos yung nakalimutan ko yung ako kinakagat ng tao, nakalimutan ko kung paano niya nilaro exactly, pero natikman, parang gano'n ata eh. Tapos yung di nyo inaasahan yun, yung pinupunto ko kanina, na syempre underdog si Mason sa pagdating ng battle na to eh. So mas madali, kumbaga kapag nag-level up siya, ramdam mo kagad, putang ina, di ba? Dito kay Dedel, meron na siyang kailangan panindigan na level. Kahit yung konti mabawasan, ang tingin na kagad na, ay putang ina, wala to. Parang hindi ganyan yung last time na nakita ko sa kanya. Di ba? Parang siya parang amat, no, na yung first na amat mo, yun yung kumbaga, swak talaga eh, no? Tagus ka talaga eh. Pagkatas nun, hindi mo na mahahabol. Parang ganun. So kahit okay, pero parang hindi niya naabot yung naparamdam niya sa akin dati. Di ba? So parang kulang eh. May ganun eh. Round 1, Didels pata natin. Isang ganun lang, tahimik lahat. Buong round 1 niya, tungkol sa pag-i-English ko. Kaya matik to, taboy. Sa sobrang init ni Vesuvius, pati si Sak Maestro napasahan ng apoy! Kaya yo! Napasahan ng apoy. Sinabi niya, inangle ba ni... Dito ba yung battle ni Sak? Hindi eh. Maing gabi, flip top! Ako nga pala si Didel, rep and CDOC! Di nyo pa kilala, but after tonight, I'll make sure your city knows me! Langit lupa quarterfinals, shit! Ligpit itong Mason dahil si Didel OC! This comedian wanna be king sa langit! Pwes isusunod ko to kay Dolphy! Second nosebleed, si Mason! Kakampi niya rin ang crowd na kaagad, no? Parang... Okay naman yung line eh, pero tingin ko lang hindi ganon ang reaction. Hindi siya ganong kabigat para makakuha ng ganong reaction. Diba? So alam mo kaagad na okay. Kampi mga tao dito kay Didel. And son, he's gonna be calling me daddy when he snores. I got lyrics and schemes while he got gimmicks and memes. That is how they keep score. Mga skibidi na kilitin yung habol para instant ang reaction and make me seem like a big bore. Well, that's true. Because when I spit, delayed ang reaction. Pero pwersa ay pang C4! Y'all are gonna see gore! Because he really thinks it's it. But you ain't a killer. You just a lame clown. Just face it. Mga berso na galing Vicky Bello sa dami ng Phyllis in your damn rounds. Gray clouds, but to rain down. Kasi walang bago sa Joker na to. It's the same sound. Daig mo pa nutritional facts ng chichirya. Kasi walang sustansya pag na-breakdown. Bara-bara battle league you an ape down kung sa inyo ganito ang naghahari. Pinag-wordplay ba naman ang decision at sisdi? Yun, tanginang sobrang funny. Boss, ito pwede pang main event kahit undercard. Psh, barahin nyo to sa labi. Kasi ang langit lupa pang cream of the crop habang ito, bata na may gatas pa sa labi. Kaya idol froze at plasma. Cream of the crop. Gatas pa sa labi. Sige, puntasan natin yun. Saan si Boss Plus?
No offense pero shame. Judging nyo ang lame. Y'all claim talo si Boys Loot cause it's lyricism over jokes. Pag battle rap ang game. But damn, ba't nakalusot tong dehydrated brain? Ain't that fucking insane? Lalo na't pen game namin parang birthday mo while tumatanda. It just ain't the same. Bakat no flame ang humor mong pang knock-knock. Daig, ano ka, saksi ni Jehovah? Well, I got that wisdom ni Yoda, work ethic ni Eiichiro Oda at swag ni Yang Hova. My last battle should have told you, I got quota boss na lumalagpas sa quota. Habang rounds mo parang termino ni BBM. We're just waiting till it's over! Tangina. Sarap din ng kakampi mo crowd pero delikado rin siya. Eh. Kumbaga, pwede ka matrap. E paano ba naman pag dehado-matic tatawagin ang kalaban na Bisaya, katulong, magsasaka, taga-bundok, tagahalo ng simento, nagbebenta ng siomay, etc. Examples. Kaya naging matunog si Uncle kasi nakasurround sa stereotype ang kanyang sound tol. Kasi self-esteem might fucking crumble, kaya crab mentality sa rumble. Well, blow your smoke, but si Didel catalytic converter. So your toxic shit kaya kong ma-handle. So like the Handle. Yung meron siyang nakalimutan ko, sound toll ba? Sound toll? Na nag-react yung mga tao ng gano'n. No? Doon mo mararamdaman. Kumbaga no hate, kumbaga respeto kay Didel. Maganda naman yung ginagawa niya pero may bias talaga yung mga tao. Ramdam mo dito. Dahil sa pagkapanalo niya ng first round, no? Kumbaga nakuha niya lahat. Nakuha niya yung mga tao. So ngayon, kahit bumitaw siya na medyo 7, 8 na linya, parang 10 na yung pakiramdam sa mga tao. candles. So light the candles cause we gon' brawl. Dito simpleng bisakol. I suggest you keep your shit within battle rap cause Enigma gave this beast a call. But just... Bista call. But just in case makalimot to at malitin ako, I'll give him proof that's sociable. O ayan, chemical engineer license ko. Now tell me, bitch, who's weak and small? O ano tol, masyado bang mayabang? Did I come and fuck up the vibe? Hoy, Didel pasikat. Well, that's true. That ain't a lie. Di ko yan i-deny. But as to why na-bring up ko ang profession ko, come and listen, my guy. Gusto ko lang ipakita na kung usapan ay bigayan, mes son, kayang-kaya ko mag-provide. Pagkat style lang ang kaya mong i-breakdown. Kaya kong i-breakdown ang iyong anatomy. Pagkat chemical engineer, so I've mastered the chemistry. Pag nag-break bad, bigay ko sa'yo ang reactions at energy of enthalpy. Pag lumabas na si Heisenberg, wala nang uncertainty. Tangina itong mga tao to, niloloko ko eh. Although, sa puntos, lamang si Didel talaga. Nakuha niya, 6'5". Ayan. Pero, dahil niloloko ko ng mga tao dyan. Ang kulit eh. Well, sino ba naman nga, alam mo yun, kumbaga, anong gagawin ko kung yun talaga yung reaction nila, no? Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points kay Didel. Hindi, shoutout kay Didel. Ang galing ng ginagawa rin niya. Alam mo yun? Kumbaga, no hate, no hate. Respeto sa ginagawa niya. Hindi rin ako wala akong masamang ibig sabihin. Parang ang point ko lang is kumbaga sa sobrang crowd favorite niya, kahit yung ewan ko kung para sa kanya, yun din ba yung mga best lines niya, pero yung mga ibang lines lang niya na alam kong hindi ganun talaga ang magiging reaction nun. Diba? Ewan ko, sa akin, sa amin, siguro hindi. Pero regardless, nakuha niya yung round. May mga strong moments siya, high moments siya, no?
So yung Dolphy, yung King sa langit, breakdown, chemistry yata no? Breakdown. Tas yung cream of the crop, may gatas pa sa labi, yung dalawang ideas lang na in-overlap niya na yun, pinuntusan ko yun. Tas yung quotables, tama ba? Quotables, na laro, pinuntusan ko yun. Tas yung waiting till it's over, nakalimutan ko kung paano niya winord play yun. Waiting till it's over. Tsaka yung Beastacle, tanginang kulit, no? Pero yun nga, nakuha ni Didel ang first round. Tingnan natin second round ni Mison. Tanginang kulit ng mga nanonood, oh. Yung pinupunto ni Mison, parang kahit papaano napatunayan niya eh. Pero syempre, alam mo yun, masaya ako na masaya yung crowd. Iba pa rin pag live. Yan, di ba? Pero, yan. Hindi siya, parang, hindi mo pwede, sa tingin ko hindi klarong-klaro na kay Didel yun. Yun. Sa live, ewan ko, pwede ko bigyan ng tie. Siguro. Niisip ko ngayon maigi. No? Ewan ko. Pero hindi nagkakalayo. Kumaga, dikit yung first round nila para sa akin. Magre-rebat sa... Yo! Magre-rebat sana ako, kaso English yun, wag na lang. Game! Alam nyo bang sa liga nila, matuturing na malakas yung MC kapag malakas ka mag-call out! Tangina, meta sa inyo, may MC ka lang na ime-mention. Malakas na yon kahit sa kalaban, walang koneksyon. Pag nagbanggit ng pangalan, palakpakan, no? Parang graduation. Ang aakyat sa final, si Didel. Tangina, may mga toyo ba kayo? O sinasadya na lang para sa atensyon? Bilang mga rapper, tiyak wala kayong direksyon. Yung ganong ka-OA na react para kayong nasa eleksyon. Ginawa niya din dito yon. Atras ka konti pare ha. Ginawa niya din dito yon. Sabi niya kay Kulas, ang gusto ko makalaban na Japanese ay si Jabo. Para makuha yung crowd, yung paraan mo ang pangit. Sa kampyon ng Luzon, sasabit. Basta may pangalan, idadawet, hanep. Gusto mo pala makalaban si Jabo, edi sana nagpalipat ka ng bracket. Kaya ang mapabilib mo ko, nako, dehins. Kasi magko-call out ka na lang yung natalo pa sa elims. Yun ay sobrang wex na atake. Gusto agad tumalong kay Jabo, parang di kami kasali. Pues gawin mo na lang, hindi yung marami ka pang sinasabi. Makalaban mo man si Jabo, tinitiyak ko na hindi yun sa ahon mangyayari. Wala namang problema kung ang mag-semis, ikaw ang kanilang napili. Kahit underdog tingin, kumpiyansa ko'y mananatili. Kung nakampante ka agad, malaking pagkakamali na iniisip mo yung job, yung pang-knockout, hindi. Taas ng tingin sa sarili na itong taga-Cagayan. Porket na-review na siya ni Jonas, Cripley, Pistol, Shernan. Kaso sim result yung 4 kasi hindi rin nila maintindihan. Di ba? Kung di pa nila ibabak ng 10 seconds. Kung di... Ang inano. Tablado. Tayo na English yan, wag na natin panoorin. Alam mo yun? Labo. Eto, tanong ko rin sa inyo naman, sa mga nanonood dito, no? Less appealing ba para sa inyo yung Taglish at ang English battles? Kumbaga, sa mga nakikinig sa akin dito sa channel, nanonood sa akin dito sa channel, hindi nyo ba ini-expose sarili nyo sa foreign leagues kahit dati? Kumbaga, hindi nyo ba trip manood ng King of the Dot, ng mga yan, URL, Grind Time, o kunwari, gusto ko lang din mas magkaroon ng idea sa mga, kung sino yung mga nakikinig sa akin, no, na demographic.
Yun, ano mga sina-sound trip nyo? Sa mga nanonood dito ngayon at na sumusubaybay sa channel ko, no? Anong mga interest nyo, pare? Anong sina-sound trip nyo? Anong mga pinapanood yung battles? Gusto ko malaman kung yung mga nag-i-interest dito sa channel ko, kung ano doon yung ibang trip nila sa buhay, nyo sa buhay. Di ba? Parang maganda rin na malaman ko eh. Di ba? Hindi puro ako lang. Pare. So, alam mo yun, kung mako-comment nyo, mas magkaroon ako ng idea sa mga sa mga naaabot ko dito sa channel na to, sa platform na to, no? At kung katrip ko din ba o gaano ka lawak yung reach nito na kahit hindi ko katrip, nanonood, sumusubaybay. Yun, gusto ko malaman, pare. So, kung mako-comment yun, sobrang solid. Mabalik tayo sa battle na. Pa nila ibabak ng 10 seconds, sa linya mo, wala silang kaalam-alam. Pause. Since nag-uusap lang tayo ng mga trip, no? Kakalabas lang yung Left to Die na bagong na album. Yung Left to Die, yun yung mga dating members ng Death. Na Death kasi isa sa mga paborito kong banda talaga yun. So, pinapakinggan ko kanina. Pero, unang ilang kanta pala napapakinggan ko, parang hindi ko pa nakukuha. Hindi pa ako nakikiliti sa kanila, di ba? Tingnan natin. Ayokong maging mega, di ba? Pero, sana maganda nga. Pero yung first 2 songs, 3 songs na narinig ko, parang steady pa lang eh. Hindi pa pumapasok sa kaluluwa ko eh. So, mabalik na tayo sa battle. Para magets, replay lang yung paraan. Nasa live tayo. Paano ba yan? Mawawala na yung respeto mong kaban-kaban at sana judge sila ngayon para meron akong laban-laban. Mga bobo! Yun ang intindi niya sa hindi nakakaintindi sa kanya. O di ikaw na marunong, lahat ng nagre-review ng battle dyan, aamin. Ang malaking tanong, pag live, naiintindihan ba namin? Yung 1 hanggang 3 lines siguro. Tapos back ulit ng konti para magets yung dulo. Ibig sabihin, sa review ka lang nila naaabot. Wala ka nang maluloko. Kaya mananalo ka lang sa akin kung pag-upload nito, tsaka lang sila boboto. Pero, hindi sa akin effective yung angle na yun eh. Dahil, kumbaga parang mong ibinaba lahat ng tao eh. Na talaga, ganun ba kahina ang comprehension yung lahat na hindi nyo maintindihan si Didel? Yeah. Parang kayo yung may problema nun eh. Hindi siya eh, di ba? Gusto ko isipin na ganun dahil parang wala naman siya sinasabi na hindi rocket science ang pinag-uusapan eh, di ba? Kumbaga, yun. Ano ko lang yun? 2 centavos. Ikaw na yung susunod na sak maestro? Grabe na talaga. Di mga 2 battles mo pa niyan, magsasyabo ka na. Tigas ng muka na yung muka idikit kay Sak. Si Sak marami ng pinagulong. Sa'yo, haka-haka. Drawing lang yung ginigiit nyo. Sa linyahan pa lang malabo, kaya bakit nagpipilit to? Kaya imbis na didel, dapat dudel, kasi yung mukha lang pinagdidikit mo. Tapos sasabihin nyo, mahihirapan ako kasi si didel na yan. Mga ulol, kaya ko ring mag-English, isang Google ko lang. At kung Effective, nakakatawa, no? Pero parang, yun nga, ako, hindi siya dapat angle eh. Kumbaga, kung hindi mo maintindihan, okay lang eh. Parang, pero kung gamitin mo pang angle yun, medyo weird sa akin. Pero kung hindi mo maintindihan, okay lang. Hindi less of a being. Di ba? Hindi nakakabawas sa pagkatao yun. Di ba? Pero, hindi mo na kailangan ipagmayabang na ganun. Parang ganun yung tingin ko doon. Yun nga, effective. Nakakakuha ka ng reaction dahil sa ganyan. Pero parang, sa gets nyo na yun.
Respeto rin, respeto kay Mison. Kumbaga, hindi, nakikita ko lang yung butas ngayon. Noon na, alam mo yun, sayang. Kasi nakakita ako ng butas eh. Tangina. Kung inaakala nyo na madali akong mapapanes, tandaan nyo na hindi sukatan ng talino ang Ingles. Palawang banat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points kay Mison sa round 2. Tangina. Yung graduation, yung banggit ng pangalan, yung pagsilip niya ng call out ni Didel kay Jabo, natalo pa sa yung magko-call out ka na nga lang yun, natalo pa sa elims. Tapos yung sa reviews nga na hindi naintindihan si Didel, ewan ko kung gaano katotoo yun. At kung totoo yun, parang ayoko isipin kasalanan ni Didel yun. Di ba? Parang baga, yun nga, wala naman, hindi ang pinag-uusapan naman ni Didel sa mga battle bars niya. I don't think na sobrang obscure o sobrang far out para hindi maintindihan, no? Tapos yung laban-laban, para meron naman akong kalaban-laban. Kasi magsasabu ko na. Tsaka yung isang Google ko lang, sa English, no? So yeah, tingnan natin ng kung mahihigitan ni Didel tong round 2 ni Mison. Kasi ayon sa points, mas madami siya ngayon sa round 2 kumpara sa round 1, no? Tangin ng mga angle yan, walang pinipili. Didel, malakas daw sa replay. Battle tayo, Cripply. Yo, bago ko simulan ng round 2, yo, Department of Education. May obserbasyon lang ako na medyo nakakatakot. Ayon sa datos, ang reading and writing comprehension ng Pilipinas may hinaharap na dagok. Currently, nasa 70%, but in the future, baka sa higher score, hindi na tayo makaabot. Makasapot, ang kabataan sa kabobohan ay nabalot. At yung iba, ayun, sa flip-top nakakapasok. Salot ang kabobohan mo, Mison, at kitang-kita nung si Saf ay katapat. Sabi ba naman, mga taga-Samar daw, mga mangkukulam. Haba, Brad? Baka mga taga-Sikihor siguro, hindi naman sa nilalahat. Nilalahad ko lang na kung gusto mo makakita ng black magic, ako'y nagagalak. Naialay itong manok ng Marabara para mga barang na-construct maging pundasyon ng battle rap. Baka di mo malilin lang ang isang authentic na lyricist, yeah, basic. Sa galing ng laro ng mga salita, mga bara, pwede pang Olympics. Imagery, hip-hop, classic, ala slick Rick. Abang sa'yo, mga Stolympics. But they say this bitch a heavyweight. Baka naka-Ozempic. Cause ain't no antiseptic wiping the illness when I get too ego tripping, y'all. Weak old kittens while I'm that bisayawang animal who's a threat to any ecosystem. CDO golden child, but you see no bling blings, only KO written. Cause if we're talking minor leagues, Enigma knows Oro is the spot to be gold digging. Oh, look at him thinking. Ayaw niyan sa English, di ba? Kaya magre-rebat yan, magiging makabayan at balimbing. Hoy, Didel, magtagalog ka. Sige, tol, sabihan ko rin ang konstitusyon ng Pilipinas mag-adjust ng palihim. But honestly, anong... Ang ganda nun, ah. Kung paano niya dinipensahan yung sarili niya doon, ah. Ang ganda. But fuck what y'all think, cause I am him. Sagot ako ay ihambing. At di ako titigil mag-Ingles hanggat considered pa na classic ang kaleidoscope ni Francis M. Ang daya. Madaya ka, Didel. Dinadaan mo sa edad. That's why you sicken me, proud na ignorante. Sa nakuha mo ang punto, di ka marunong mag-Ingles ha? Tangina mo, kailan ka matututo? So open up your phone, delete mo ang TikTok, download Duolingo. Yun na.
download Duolingo, yung aking simple na panuto. Cause how the fuck do you expect to make it big if big words kaya ka nang mapasuko? Bagat, don't get me wrong, ako isang ayon na ang weak Ano lang kasi, parang ang elitista ng punto ni Didel dahil ganun siya, di ba? Pero kung iisipin mo, tama naman yung pinupunto niya eh. Nagkataon siya yung nagsasabi, di ba? ang Pilipino, dapat isulong ka, supar. Baka nakakalimot ka, nakastila ang ginamit ng ilustrado para hinaing ay ibulgar. Patispolarium ni Juan Luna ang impluensya, Romanong kultura at lugar. Kaya kung stick to Tagalog ka lang, Repa, then you'll never learn the art of war. That's why Didel is polished, a prophet acknowledged with higher form of knowledge. The topic of discussion as I impress and astonish you with my flow in my pockets. The optics of the apocalypse ever since I was a novice, about to blow beyond the tropics. So by logic, if you want prophet, enigma, you know who to call if you bring back tectonics. At sa DepEd, sana nakita nyo to at maalarma. Ang sistema need i-reconcile. Kung tinuruan nyo sana ng mabuti si Mison, baka sana hindi siya namatay. Kaya update nyo po rin. Suportahan ng mga guro and find better teaching styles. Pagkat napag-iwanan tuloy itong bata dahil sa pulisiyang No Child Left Behind. Fucking time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kay Didel, no? So nakuha niya first 2 rounds sa kanya tong battle. Itong second round din, ramdam mo rin yung pagitan nila, no? Humiwalay na. Yung pang-Olympics, pinuntosan ko yon. Ozempic, nirhyme niya sa Ozempic, bitch na heavyweight, baka nag-Ozempic, parang gano'n. Tapos yung gold digging, paano ba niya inano yun? Sa minahan sa CDO, yun yung laro nun. Tapos yung constitutional rights ba na mag-adjust ng palihim. Tapos yung ang kaleidoscope hanggang classic yung kaleidoscope ni Francis M, parang ganyan. Ang ganda ko paano niya nasilip, no, na parang kung isipin mo kasi dahil merong English conference dati kanya ganun eh, di ba? Pero kung nalaro niya sa Filipino, meaning Pinoy, ako to, Pinoy ako. Kumbaga kahit mag-English ako, Pinoy. Kalaydo, alam mo yun, kumbaga parang gray area yung ginawa niyang pamimiloso po ba? Yeah. Kailan ka matututo sa English, no? Tas big words, kaya kang mapasuko. Ayan, solid yun. Tsaka yung art of war. Paano mo malalaman yung art of war? Kung ayaw mong ng English, parang ganyan. Paano mo matututunan? Parang ganyan eh. Tas yung hindi siya namatay sa DepEd. Kung maganda ang edukasyon, malamang hindi siya namatay. Ang ganda ng ano na yan. Sa akin yung idea niyang yun. Solid yan. So, nakuha ni Didel yung round 2. Sa kanya na itong battle. Tingnan natin round 3. Urong ka. Ano na mo? Yo! Game! Hindi to choke, ah. Nag-i-input lang ng combo para mag-akuma rin. Nagre-reference pa ng ganong laro. Gets naman namin. Kaso masyado mong pinahalata na yung edad mo 40. Makabago na ngayon. Yung meta, nilalayo mo ba?
Gago ka, anong problema mo sa kwarentahin, ha? Tangina. Gaya ng sinabi ko dati, no, na parang astig sana makarinig na mas maraming rap galing sa mga mas matatanda. Iba yung mga pinag-uusapan na, iba na yung way of thinking. 'Di ba? Parang sana makarinig tayo na marami, kunwari yung mga old school, makarinig tayo ng mga bago sa kanila. Tapos syempre, iba na rin yung pagsusulat ngayon eh. Di ba? Paano sila mag-a-adjust ngayon? Kumbaga, sasabay ba sila? Paninindigan ba nila yung style nila dati? Alam mo yan? Parang, syempre ako, curious ako sa mga ganun. Pero syempre ako lang yun. Yung ganong kaluma, nilalaro mo pa? Mga nakaranas ng laro na yon, ngayon nirarayuma na. Real talk. Pumatok daw kasi sa masa. Kaya akala mo kung sino siya. Kinagat lang naman sa flip-top yon kasi ibang MC dito, tito na. Namiss lang yung kabataan nila. Kaya nakuha kang abutin. Nag-fake choke pa si Gago, nagawa tayong lituhin. Pero di dapat punahin, pinatunayan niya lang na kahit pa 40 na, di makakalimutin. Oo na, Chong! Yung Akuma Raging Demon mo, ang lakas. Nag-input ng combo si Unga, sabay nakipagparamihan ng Jayco kay Kulas. Seryoso? Gumaganong ka pa, gusto mo lang pala ng donut? Basura! Dapat bago bumatil, kumain ka muna. Ang ganda. Basura. Dapat bago ka bumatil, kumain ka muna. Tangina, ang galing. Tangina, no? Dapat bago bumatil, kumain ka muna. Ang hirap kasi sa'yo, pag gutom ka, nilalabas mo si Akuma. Ano, magre-rebat ka? Na kahit walang donut, ako yung kakainin mo ngayon. Bading! Sa ganung linya mo lang din ba ako mamamain? Porket 4 Jayco sa inyo, yung mga tao ang hahangin. Sige, isigaw mo sa Manila kung yan ang iyong hangarin. Pinatunayan mo lang na sa lugar nyo, bihira kayo nung makakain. Ganto Sinabi ba siya yun? Ang sinabi niya, 4 Jayco sa kanila. yung big fish yung tinuring, ang weird ng atake, hindi pang pinali. Kasi kung usapang Jayco, yung sakin, walang donut na kasali. Pagkat yung Jayco, pangawit sa big fish yung sinasabi. Big fish, masyado kang kampante. Pagkalaban, komedyante, basic lang daw makaabante. Kala ko ba matalino ka? Ba't sa estilo mo lang yata binase? Maraming magagamit na arma sa pakikipagdebate na dapat balanse. Kaya kung puro English ka lang pre, masasabi kong sa kabilang banda, ganun ka ka-ignorante. Ano, hindi pa ba natin ramdam? Nagmumukha siyang matalino kasi nagre-reference siya ng siya lang yung may alam. Kagaya nung Vesuvius, Vesuvius ba yun? Tangina, vulkan lang yung sa Italy. Ano kinalaman dito nun? May MC ba ditong taga doon? May MC ditong bumatel na ron? Wala. Di nagsasayang tinta, nakakaloko lang sa tenga. Lahat ihahatid kahit wala na yun sa tema. Ayan, hindi effective sa akin yung ganung angle. Kasi parang ang ganda rin naman ng napapaabot mo kung saan yung sinusulat mo, di ba? Yun din yung isa sa beauty para sa akin, lalo na kung paano ka nagra-rhyme, tapos napapalayo mo talaga ng husto yung napapalawak mo yung ano mo, yung mundo mo, bale, di ba? So, sa akin, hindi effective yung ganung klaseng angle. Kaya ang nabatid ko at nakita, na kahit walang emsing natawid, basta maitawid niya lang yung linya. Huli ka na, boy. Kas priority target, uunahin ka niya. Tangina, boss, pakikaamos, sipain mo na. Bulkan talaga sa Italy. Proud na sinabi niya pa. O sa ginawa mo na yon, may inani ka ba? Kung bundok sa Taiwan ni reference mo, baka si Madam Erlyn Shaw, kuhanin ka pa. Bobo palibasa kasi, repinil. Grupo ng mga bisakol na yung pantalon pit tapos kulay green. Dapat yung mall nyo nakaseparate.
Nung nanalo kay Kulas, dun pa tinreat with cake na nakadedicate. Pues sabihin mo sa grupo mong sutil, wala munang isi-celebrate kasi kung kayo yung rep and ill, ako yung nang i-eliminate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points kay Mison. Five, six, seven siya, no? 5, 6, 7. Yung nirarayuma na mga ano yun, sa reference niya na yun. Hindi makakalimutin. Patunay lang na kahit 40 na hindi makakalimutin. Tapos yung kumain ka muna. Ang kulit nun. Tangina, basura. Dapat bago ka pumatel, kumain ka muna. Tangina, line yun. Ang tindi. Tapos yung Akuma. Yun. Yun yung punchline niya. Nakalimutan ko na kung paano niya sineta. Pero yun. Tapos yung minsan lang makakain, Jayco. Hindi ko maalala kung bakit Jayco. Sinabi ba niya sa battle, no huling battle niya yun? Ang kulit lang. Tapos yung kulay green, yung pantalon, tsaka yung eliminate. So yeah, round 3 ni Mison, 7 points. Tingnan natin yung kay Dedel. Tangina, yung relevancy ng pagiging priority target, yun ang kanyang angle as I can see. Kung di talaga ako effective, bakit 6 ng Mindanao MCs na bumabattle sa event? Oh well. I give credit where credit is due. And honestly, Mison, deserve mo ng palakpakan. Pagkatulad ko, ilang taon ka ring lumaban sa underground kahit walang karangalan. Mga di ginagalang noon hanggang sa naging gold medalist sa local na galawan. Ang pagkakaiba lamang ang ma-prove na ang tunay na ginto, hindi kinakalawang. Pagkat nakasanayan ni Mison, personalan at pagbabanggit pangalan kahit pathetic na. Mga linya na pasabog na damay inosente daig paggera ng Israel-Amerika. Mahina at papetics ka, sa karma sana ready ka. Kung shock value lang ang habol, pues ang taga-trono magiging silya elektrika. Kasi di ka nag-iisa as an MC, I understand. The desire to perform in spit sick. Kahit minsan nagiging pilyo na, we just wanna prove we got that big dick, oo. Bayag lang ang bit-bit. But let me warn you first before we get into some deep shit. Kasi boss, pag dinamay nitong komedyante ang pamilya ko, sorry na lang, Barama turn to Will Smith. Cause what the fuck you gonna do kung ang nanay mong si Debs idamay ko sa combat? What the fuck you gonna do if ang mga anak mo na si Prince at si Baron i-mention ko in cold blood? Can you hold back? Pero joke lang yun. Hold that thought. If that's a line, I don't wanna cross that. Na-mention lang sila para pag na-aksidente si Mison, kilala niyong emergency contact. Doon na natapos yun. Ombak ang precision ng kaliwete pero iwas inosente sa lente. Pagkati po pwede ang pagputapeting paghahanda when I cook matik na al dente. Lengthy discussions not needed cause I'm more dope than rocks na nakapakete anak ng teteng. Teka pa, Gcash lang saglit kasi sa right of way may na-aksidente! Kasi, habang si Jabo at Boys Loose naging battle of the night, nakichismis ka lang. Habang si Ivor at si Sizik nag-angasan with their might, nakichismis ka lang. Habang si Blitzen tinawag si VLD na pathetic, nakichismis ka lang. Habang si John Delo tinawag si Boss na Eric, nakichismis ka lang. So everybody did their best to rep the underground, nakichismis ka lang. Habang si Didel first battle, naging talk of the town. Habang ikaw, nakichismis ka lang. Kaya heads up, yung mga pangalan na mentioned earlier, gawa-gawa lang yun. Pagkat ang technique na yan, old and sour. Oo, estilo ni Mison, nakaka-piss off, kaya makakatikim to ng golden shower. Leave this bonjing devoured, pang poultry ang power, pagkat oras na para umusbong ang oro, while it's your fucking golden hour. Full 3 ang power.
Cause I always spit fresh. Kaya si Enigma naka-stank face. While you got halitosis. Pag sinuntok kita sa ribcage, tatagilid ka at magmumukha na merong scoliosis. Cause I'm the dopest, the coldest MC habang wordplay mo pang otits. At kung usapan lang ay bars, yo, fuck a writ of habeas corpus. Pagkat ang modus mo is the incarnation of lyrical stagnation, dude, you need some help. Kung di na kayang mag-innovate, mag-emulate, then maybe it's time you left. But who the fuck am I guess? Go do your thing, cause what the hell? Magbanggit ka lang ng mga pangalan, bitch, while I make a name for myself. At last Friday, nag-guesting to sa isang radio show. Wow, si Mison di na maabot. Isang oras lang in-interview kung saan nakatitig lang siya sa sahig at mukhang inaantok. At bago sila matapos, tinanong siya, anong feeling na matalo? Aba si Gago, utal-utal at sa mic para bang takot. Sige lang, boss. Pag-guesting ka ulit kasi at least ngayon alam mo nang isasagot. Fucking time! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kuha pa rin niya eh. Kuha niya talaga lahat ng rounds niya. Hindi, ramdam mo naman sa round 2 tsaka round 3. Medyo ramdam din. Pero mas round 2, no? Mas malinaw yung pagkapanalo niya sa round 2. Yung di kinakalawang ginto, di kinakalawang silya elektrika, emergency contact, yung mga pangalan. Galing nun. Tas yung hindi totoo, ay ano pala, may na-aksidente, Gcash, yun. Golden shower, piss off, galing. Full 3 ang power, astig lang nung line para sa akin, gusto ko yun. Full 3 ang power. Scoliosis, tsaka yung ikaw parang name dropping, ako make a name for myself. Ewan ko, parang ganyan. So, nakuha niya all 3 rounds. Solid. Tingnan natin sabihin ng mga judge. Flip top right of way, day 2. Para sa Langit Lupa Tournament, Tidel versus Mison. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Sobrang solid na laban na yun, pero ang boto ng hurado 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Tidel. Ikaw na. Yo, shoutout lang sa mga kasamahan ko ngayon, kay C9, kay Baldo, kay Pluma, kay Haki, kay Konsehal Marvin Bautista ng Paumbong Bulacan, kay Kagawad Tatin yan ng Nabotas West, kay Kuya Arman Barlan, kila kay Jeric, yan, Ebok, Tiger, Tidre, Kakaka. Shoutouts of course Trono sa Oro, tapos teka lang pa, shoutout lang itong mga taong itong sumusuporta sa akin, si Jersey Octavio, of course din Mamungkara and Abuela family, ka John Rex Animubay sa akin, of course sa lahat ng sumusuporta sa local leagues. Thank you for the support, best friend ko and girlfriend ko. Thank you. Let's fucking go! Binoto ko si Didel. Ang solid ng battle. Para sa akin, mas lumalamang lang sa punchline count na si Didel kasi parang mas madalas yung tumatamang suntok niya, pero ang lupit din ng angle ni Mison sa round 3, trip ko yun. Pero overall, mas lumalamang sa punchline si Didel. Ngayon, Mison versus Didel, binoto ko. Sa round 1 and 2, binigay ko yun para kay Didel kasi mas naging accurate yung mga angle niya compare dito kay Mison. Then, parang napansin din namin na paulit-ulit yung angle ni Mison about dun sa pag-i-English ni Didel. Then, yung round 3, binigay ko yun para kay Mison. Yun yung pinakamalakas na round niya at yun naman yung parang pinakang bumagsak na performance na round ni Didel para sa akin. Pero kasi nag-expect ako dun sa mas malakas na Didel compare dun sa unang laban niya. Kaya 1 and 2 binigay ko kay Didel, then yung round 3 binigay ko kay Mison. Yo, Surgenio. Yan, binoto ko si Didel all 3 rounds. Ang ganda ng laban, parang kung isa-summarize mo siya, si Mison, ginagamit niyang weapon yung pinapahina niya yung English language, parang ganon. Habang si Didel, pag bumabanat siya, pinapakita niya na weapon niya yung English language na kailangan mo matutunan yun. So, parang nagko-contradict silang dalawa at the same time, malakas yung binibigay ni Didel ng ibang mga pasaging linya pa.
At yun, kitang-kita naman sa battle, self-explanatory. Panoorin nyo na lang. Didel, congrats. There's Pero Tacoma Modus Prestige. Binoto ko si Didel. Round 1, round 2, sobrang linaw na Didel yon. Maganda yung bit-bit ni Mison pero nakikita talaga yung agwat na Didel every matatapos yung rounds ni Didel. Pero round 3, para sa akin mas dumikit ng kahit paano si Mison kay Didel. Pero pagkatapos, na-overpower pa rin talaga. So, all 3 rounds Didel, pero props Mison. Binoto si Didel. Round 1, maganda na simula ni Mison. Ganda ng mga jokes niya, pero yung round 1 ni Didel kasi mga heavy hitters talaga, yung mga haymakers, unlike kay Mison na pumapasok nga pero jab-jab lang. Pero yung kay Didel talagang solid pag tumatama yung punchline. Tapos yung round 2 malinaw yung kay Didel. Ang ganda ng mga angle niya, maganda na ilatag, pati mga haymakers. Habang para sa akin, pinakamahina yun ni Mison. Tapos yung round 3, yun para sa akin, pinakamalakas yun ni Mison. At yun naman yung, di naman mahina yung kay Didel, pero para sa akin, lumamang si Mison doon ng konti at yun yung pinakamalakas yung round. Kaya binoto ko si Didel round 1 tsaka round 2, tapos konting-konti lang round 3 kay Mison. Congrats sa parehas. Pero mas Hindi ko congrats kay inaasahan na Didel. ganong preparasyon yung ipapakita ni Didel. Kahit paano naman sumabay siguro ako. Yun, talagang nakakatuwa lang yung ganong laban kasi talagang naghanda siya ng husto para sa akin yun. Pues yung estilo niyang aral malalagay sa bingit kasi magkaiba yung English na natural sa English na pinilit. Hindi lahat yan gets ka. May bobong nakahalo. Expected ko na talaga na lalaroin niya yung mga naging quotables ko last battle, tapos yung pag-i-English ko. Round 2 ko, parang strategic placement yun, tapos salamat na lang at kinagat niyo yung pain. Kasi sa tingin ko yun yung naging pivotal na round na parang nag-sway talaga sa favor ko kasi parang yung angle niya na turn off agad. So yung naging nangyari, parang yun, pinak niya, tapos dinepensahan ko yung sarili ko, tapos nag-effect naman. So sa tingin ko yun, sinakyan ko na yun na wave until the end of the battle. My last battle should have told you I got quotables na lumalagpas sa quota habang rounds mo parang termino ni BBM. We're just waiting till it's over! Ayun, abangan nyo yung gagawin naming kanta. Tapos yung mga battle ko din sa ibang liga, especially sa Bara-Bara, yun, abangan nyo lahat yun. Gusto ko talaga mag-record ng isang short na mixtape pero dahil may trabaho. Tapos kung nakita nyo na yung battle, alam nyo na anong trabaho ko. Tapos maraming mga personal shit na nangyayari pa sa buhay, tapos ito pa Langit Lupa. So sa susunod na lang kasi ang daming nagchat-chat. Yun, tuloy-tuloy lang. Alam kong naniniwala pa rin kayo sa akin kahit papano. Yun, kita-kits tayo sa mga susunod kahit saan pa yan. Yun lang, sa sumusunod, sana magustuhan nyo pa rin yung semis ko na paparating. Other galaw namin sa underground, sa mga other na aware na sa Trono sa Oro, especially dun sa Mindanao, sana supportahan nyo pa ulit. Kasi di pa natatapos yung trabaho namin dun. Yun nga, I guess I'm doing my best sa Langit Lupa para yung susunod na Langit Lupa na Trono sa Oro, mabigyan talaga ng chance. Kasi madami pa talagang with talent doon sa Mindanao, hindi lang nabibigyan ng chance. So I guess, yun lang. As a vessel, I'm doing my best for them. Hanep. Ang bait. Congrats sa parehas. Respeto sa inyo yun. Salute! Yeah. Didel tsaka Mison. Siyempre, laging shoutout sa Flip Top sa lahat ng parte ng Flip Top. Sa nag-i-exist sa utak mo, Flip Top, salamat sa'yo. Yo, kung napanood mo to, salamat sa'yo. Uprising represent, yo. Alam nyo na. Check ko lang din yung interview ni Arik, ni Nigma sa Rolling Stone, no? Ang astig din actually kaya kami nag-usap dahil doon dahil kahapon ko lang dinaspatan so minessage ko siya tungkol doon solid din so wala lang kung hindi pa napapanood spatan nyo sobrang solid na naging conversation at I'm sure madami kayong mapupulot hindi
siya sayang sa oras, di ba? So, yeah, solid. Masaya ako na yun din, nakikita ko yung mga ilang tropa na nag-guest sa podcasts. Nakita ko ngayon si Saint Ice nasa Raid My Bar ni Tiny, no? Spatan ko rin yan soon, mapanood ko, mapakinggan ko. Yun lang pa. Salamat sa lahat at alam nyo na yan mga pare, peace lagi. Seryoso, sa totoo lang pare, peace lang lagi at yun. Corny man pero pagmamahal yun siya. Yung sinabi ko kanina na i-comment nyo yun ha. Anong trip nyo? Diba? Anong trip nyo sa buhay? Ano pinapakinggan nyo? Diba? Parang nag-mamatter ba ang language? Diba? Parang ayaw makinig ng English o ayaw mo makinig ng Tagalog o ayaw makinig ng Taglish. Ewan ko kung ano man. Ilatag nyo lang. Mapag-usapan din ng mga tao na ibang nanonood, makita yung comments, maging mas ano siya, no? Mas interactive at community building. Yeah. Pwede namang nag-uusap-usap din yung mga nagko-comments ng magandang pinag-uusapan kasi laging debate lang. Yeah? So, yeah, gawin natin dito yun sa channel ko. Ba't hindi? Diba? Ba't hindi? So, peace pare.